agarang serbisyo. Tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Napakasaya! Napakasaya naman ang aming bed music. Para Wednesday today. Hi, hello, and good morning. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus, hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Kamusta po kayong lahat in this Wednesday, Tawid Wednesday? Hay, buntong hininga dahil eventful. Itong May, no, hindi ko alam kung ako lang to, guys. Sa mga tropa natin dyan sa prod, agree naman kayo, titingin at tango na lang kayo. Yung May na to parang January, di ba? Parang January, parang napaka-bigat, ang dami mga pangyayari. December and January. Parang nag-Labor Day lang nung May 1. Sige, relax lang kayo dyan. Long weekend pa kayo. Pagdating ng May 4, bang! Parang binagsak lahat ng trabaho. Tapos napakaraming kaganapan din sa larangan ng mga issue sa politika, issue sa bansa, issue ng disinformation, na talagang napaka-strong feelings pala ng social media. Nung pumutok nga ang balita about a certain, quote-unquote, I will use an air quotes, media network na umano'y may mga journalists silang mga presenter. At yun lang po, no? At syempre, nung nagdaan ng May 11, napaka-timing naman ng mga pangyayari sa Senado. Dahil nga butuhan nga po sa lower house para po makakuha po ng actually magic number yung 106. But nag-exceed nga po ang mga boto po ng congressmen. Of course, para po mai-transmit nga po, no, para po talagang maiakyat na po sa Senado. Pangalawang beses po, unprecedented in history ng Pilipinas na na-impeach po ang isang government official na ngayon sa Senado kumbaga na-i-dribble. Sabi nga ni Sec Ronald Llamas na ririnig ko yan sa kanya, dinidribble parang basketball lang. Hindi alam kung hahawakan ba, ipapasa ba, o isushoot ba. Parang esports lang. Ay. Hanggang ngayon, abangan pa rin ang mga susunod na kabanata. Pero dahil sa mga kabanatang yan, ang ating question of the day, mabilis ka bang makalimot sa mga bagay-bagay? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment pa kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradyo. Gusto ko tong bagong bed natin, Talagang ang taas ng ating energy. Sabi nga ni Kuya Alvin El Chico, energy. Siyempre buong araw. Break muna tayo sa mga usaping politika at usaping legal. Isa yan sa mga iniidolo kong abogado, si Attorney Dean Mel Santamaria. Sa programang Kabayan, Dean Mel, hindi ko pa kayo nami-meet in person. Pero kung kayo ma-meet ko in person, talagang kakamayan ko kayo, Dean Mel. Dahil napakagaling po talaga, no? Ginagawa po niyang practical ang usaping batas. At thank you, at nalinawanagan kami sa mga isyung legal. So, tama, no, Camilo, yung sinabi ni Dean Mel kanina, kung di ako nagkakamali, yung ICC warrant of arrest, yung arrest warrant. Kasi ang, kumbaga may debate na dapat daw may local court na mag-issue na judge nung warrant of arrest na yun na galing sa Pilipinas, but not necessarily. Diba? Not necessarily according to
the law na pinag-uusapan. So I'm not privy to the details po no nung batas. Attorney Noel, papa-rescue ako, no? Pero perhaps kumbaga, kasi kanina nakikinig lang ako kay Sir Danny B on the way po dito. So not necessarily, kasi sinabi judge, hindi naman sinabi whether local or international judge. So yung mga ganong klaseng usapin, no, na talagang naibe-breakdown po natin, na nalilimanize po natin para po mas naintindihan po natin ang batas. Kasi sanga-sanga po yan eh. Sanga-sanga po ang tamang information na kung nagkamaling impormasyon or disinformation, yung talagang sinadyang mali ang impormasyon, nagagamit po yan ng mga propagandist. Katulad po ng mga iba dyan. Alam nyo na po yan. Okay, flash report. DZMM Radio Patrol Flash Report. Okay, so meron po tayong flash report. Meralco may katiting. Cute lang. Pag sinabi nga po natin cute na bawas singil na 0.0151 pesos kada kilowatt per hour ngayong Mayo. Aba, malaking bagay pa rin. Kaysa naman sa 0 pesos at all. Katiting na bawas singil. Yan So at least po kahit papano, every peso counts, di ba? Pag sinasabi nga po natin ang katagang every peso counts, napakahalaga po niyan. Every peso, every centimo counts dahil kung makakatipid po tayo sa presyo ng kuryente, makakatipid din po tayo sa presyo ng, sana po makatipid po tayo sa presyo ng tubig. Nagtaas naman na din po ang konsumo din po natin sa tubig, syempre kapag tayo summer. Kung 2 times a day, 3 times a day lang tayo maligo sa pangkaraniwang panahon, kung hindi man summer season, baka ngayon 4 to 5 times. Kasi di ba JM, kapag tayo naligo, kasi hindi naman tayo naka-aircon o sa banyo, di ba? Pagkalabas mo pa lang, pawis ka na, so maliligo ka na naman. Di ba? So 2 times. So yun po, yan po ang ating flash report. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Siyempre po, patuloy po ang aming serbisyo. Patuloy po ang ating usaping medikal. Mamaya po sa Doktor Serbisyo, pag-uusapan pa rin po natin ang usaping health pagdating po sa summer season. This time po sa usaping neurological. Usaping neuro po tayo. Kasi sa mga nagdaan, meron po tayong usaping cardio, usaping pwedeng derma, usaping respiratory, pulmonology. Pero this time naman po, usaping neuro, kung paano po nakaka-aapekto ang heat at dehydration, kung paano po siya nakaka-trigger ng ibang neurological symptoms. Makakasama po natin mamaya ang ating Doktor Serbisyo. At mamaya po makakasama po natin ang spokesperson ng Department of Health para po magkwentuhan lang. Kwentuhan lang naman tayo, hindi naman po alarma. Kwentuhan lang po sa usaping hantavirus. Dahil ang hantavirus, nababalitaan lang naman natin yan, di ba? Actually, ang maganda nga po niyan, quote-unquote, hindi maganda. Hindi maganda per se. But, kumbaga, in relation to us Filipinos, yung mga na-record po kasing hantavirus, wala naman po yan sa Asian region Kumbaga, nasa off the coast po yan. Nasa kabilang parte po ng mundo. At kung di po ako nagkakamali, sila po yung mga na-infect po ng hantavirus is binuksan po ng Canary Islands ang kanilang mga pintuan para po to take care, para po to take sanctuary para po sa mga naapektuhan po ng hantavirus. But still, any type of virus is kumbaga, nagta-travel po yan sa mga hindi natin nakikita, di ba? Droplets, pwedeng airborne. At syempre, katulad nga po nung ng daang pandemya, hindi ko siya hinahalin tulad sa pandemya. Pero technically, kung meron ka lang simpleng ubo, simpleng sipon, hindi ko nalalagay sa virus, di ba? Hindi ko nalalagay sa ganong klaseng usapin. Simpleng ubo, sipon, kapag ikaw ay nag-travel via land, via sea, via air, tapos pumunta ka sa iyong destinasyon, maaari ka makahawa. Yun lang naman po, okay? Hindi po natin dina-downplay kasi ayaw po natin mag-cause ng panic. Yan din pong ating public service
great form of public service is mental health. Kasi nga po, marami nga po tayong mga naririnig na hindi na ako nanonood ng balita, hindi na ako nakikinig ng balita dahil nakaka-apekto sa aking mental health. Dahil puro na lang bad news. 'Di ba? With the pag-slam ng table na may plastic bottle. Wala lang akong plastic bottle pero bang, 'di ba? Pero ito po at least po ang aming programa, mga hindi lang po good vibes ang aming ibinibigay, parang breaker lang po sa lahat ng mga negatibo, kundi public service, 'di ba? Public service is the right information. Okay? Pag tayo po ay well-informed, we are well-equipped, we are properly empowered to take action. Yan po ang aming role ng aming programa. At mamaya po makakasama po natin ng spokesperson ng Department of Health. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo para po mapagkwentuhan, mapag-usapan ang hantavirus. Binabati ko po babati po muna tayo sa ating shoutout po muna tayo sa ating YouTube bago po tayo mag-gap sa ating mga kaserbisyo, sa aking mga youth runners. Yan, mga sinusuportahan nating youth runners na sina Kuya Eric Medalya. Mga happy runners mula sa Paranaque. Good morning! Good morning! Good morning po sa inyo at syempre sa mga nakikinig, nanonood po sa DZMM. Belated Happy Mother's Day po. Attendance check po kay Julius Bangalando mula po sa Camarin, North Caloocan City. Aba, alam niyo po ba? Baka naman nadaanan niyo sa balita. Sarah C., hello and good morning from Los Angeles, California. Speaking of Los Angeles, California, alam niyo po ba ng isang mayor ng isang city, actually maliit na syudad, nasa suburbs po siya, nasa may East LA. Marami din po mga Pilipino dyan sa Arcadia, California, na ang kanilang mayor na Asian, federally charged with acting as illegal agent of the People's Republic of China. Pangalan po niya si Eileen Wang. Pamilyar po ba? Pamilyar po ba sa inyo? Sleeper agent daw ng China. Pamilyar po ba sa inyo ang storyang yan? Nahuli po siya 1 count of acting in the United States as an illegal agent of a foreign government. Marami nga po tayong mga kaibigan ngayon. Actually, akin po mga kapamilya, taga dyan po sa Arcadia, taga Pasadena, dyan po sa lugar na yan, nasa Monrovia. It's all over the news. Yan nga po ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Sabi nga nila, nako, parang pamilyar Alam namin yung story yan sa ating homeland Yan din po ang ating actually mga binabantayang balita actually abroad. Heist. Airborne din pala yun no? Airborne din pala ang mga ganong klaseng balita. Pero anyway, sabi nga natin, good vibes muna tayo mamaya po sa ating Dr. Servisyo. After this break, ang oras 11:16 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Hi, hello and good morning muli mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Aba, meron lang po tayong papasalamatan. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Uy, maraming salamat po. Maraming salamat po, of course, sa Gardenia. Thank you. And at the same time, hello and good morning po sa Umali family. Yan, Umali family. Sila po nakikinig. Sila Mike, sila Kate. Ayan, hello po and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
Okay, so ngayon po, no, usaping summer, usaping mainit. Usaping ito pa rin, no? Pero importante tayo ay well-informed. Hindi pwedeng one time lang natin mapag-uusapan ito. Now, from a neuro perspective, para po pag-usapan ang heat at dehydration na pwede po maka-trigger ng ilang neurological symptoms. Makakasama po natin ang ating Dr. Serbisyo for today. Active consultant po ng St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Siya rin po ang Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine. Walang iba. Welcome back po, Dr. Greg Dairit. Doc Greg, hello and good morning. Mix Bustos po dito po sa DZMM. Good morning, Migs. No? Matagal na tayong di nakita, pero maraming salamat sa pag-imbita. Gusto ko, Doc, yung katagang active consultants. Ano yan, Doc, parang from a sports reference, parang parang kang coach, di ba? Active consultant, pero yun nga, nagagamit nga yan sa professional sports. Doc Greg, okay, pinag-uusapan nga po natin, no, heat stroke, heat exhaustion, and heat stroke usually ang inyong tinitreat. Doc, pwede ba nating i-differentiate po muna yung dalawa? Heat exhaustion po muna, Doc. Very common, no? Lalo na ngayon, summer season, pag mainit ang panahon, itong isang tinatawag natin heat-related illness na common nakikita natin, hindi lang naman mga neurologists, but yung mga physicians in general, no? Lalo na sa emergency room. Yung heat exhaustion, ito yung tinatawag na sakit na nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating katawan. No? Ang very important dito, nagkakaroon ka ng pagtaas ng core body temperature. Yung temperature mo maabot ng 40 and mga siguro 38 to 40 naglalaro. No? Kasi ito ang isang difference niya sa heat stroke. Pag sinabi natin heat stroke, aside from masyadong mataas ang body temperature mo, 40 and above, nagkakaroon ka na ng neurologic manifestations. No? Okay. So, yan yung pagkakaiba nila. No? Yung taas ng temperature, tsaka nagkakaroon ka na ng neurologic signs and symptoms. Doc, yung heat exhaustion po ba, ito ba po ba yung kunwari, one day, sabihin natin, isang araw, ngayong Wednesday, talaga nabilad ako sa araw. 'Di ba? Tapos siguro umaga, hapon. Yun na ba yun? Heat exhaustion na? Or is it a culmination of activities para masabing siguro sa kalaunan, nako, heat exhaustion na pala to kasi nababad na ako for a couple of days or for a great amount of time? Well, isang criteria lang yon, yung pagbababad mo sa init, no? Pero ang importante dito, yung mga signs and symptoms. So, ano yung mga signs and symptoms ng heat exhaustion? Nanghihina ka na, fatigue, nagkakaroon ka ng hilo, nagkakaroon ka ng parang humihina, nabanggit mo kanina, humihina ang pag-iisip, no? Bumabagal yung cognition natin. These are the early signs, no? Headache, dizziness, heat exhaustion, yung pagbagal ng pag-iisip, no? Tapos tumataas yung body temperature mo. Minsan yung heart rate mo bumibilis din. Pag meron ka ng mga ganyan signs, hindi na ordinary yan, pwedeng sign na yan ng heat exhaustion. Or pwedeng biglaan? Pwedeng biglaan. Pwede rin. So, walang hard and fast rule. Walang hard and fast rule. Sabi nila, sa isang oras, pag nabilad ka, bumabagal na yung cognitive function mo ng at least 1%. Opo. So, parang yung sinasabi natin, brain fog, no? Parang ba't ganun? Bumabagal ng pag-iisip ko. Parang, dati, ang bilis ko mag-isip. Ngayon, bumabagal. Isang sign na yan. Kasi nga, Doc, siguro, pagod ka, mainit, stressed, parang kang nasasabaw, quote-unquote, di ba? So, pwede siyang sign lang naman. Hindi naman ibig sabihin, yun na yun. Oo. Pwedeng sign lang naman. Pero yun nga, kailangan mo ng bantayan, agapan mo na, kasi pwede yan mag-lead sa heat stroke. Opo. And at the same time, Doc, yung mga may comorbidities, baka po pwede natin mapag-usapan din. Sabihin natin, mataas ang blood pressure, merong cardiological issues, na baka mamaya sila rin yung mas mabilis kapag sabi heat exhaustion, baka mamaya you're more prone to this. Yes, Opo. tama ka dyan, Mix. No? Sila yung mga susceptible na mga pasyente o na mga tao na pwedeng mag-lead sa komplikasyon ng heat exhaustion. Ito yung mga diabetic, ito yung mga may heart disease, ito yung mga elderly, tsaka ito yung mga bata, yung mga children, no? Tsaka yung mga pregnant patients. Ito yung mga susceptible na mga tao na pwede talagang magkaroon ng komplikasyon because of heat exhaustion. Again, Doc, dehydration. Kasi lagi po natin na pag-usapan ng dehydration ang madalas sa pagkauhaw. Di lang naman po yun, but eventually yung ating buong katawan is kulang na pala sa tubig. Opo, paano po yun importante from a neuro perspective? Ayun nga, no? Pag kasi nagkakaroon tayo ng dehydration, masyadong maraming lumalabas na tubig at asin, yung salt sa ating katawan. Ano nangyayari sa brain? Tinatawag namin nagkakaroon ng degeneration. Yung para siya lang lumiliit, nagsishrink, no? Because of this dehydration. Maraming proseso sa brain ang naapektuhan pag nagkakaroon ng dehydration.
no? So doon lumalabas yung mga symptoms. Itong very important, no? Merong mga susceptible areas sa brain, yung mga mahihinang parte ng brain na madaling tamaan pag nagkakaroon ng dehydration. And ito yon, tinatawag, sasabihin ko na, one is hippocampus, which is the part ng brain na connected sa memory. And yung cerebellum na konektado sa balance and dizziness. Kaya ito yung mga unang signs and symptoms ng heat exhaustion tsaka ng heat stroke. So dapat well hydrated yung dalawang parte ng utak na yun, Doc. Yes. Opo. Maganda po yung nasabi niyo, Doc, no, yung nag-aasin yung katawan. Actually, hindi siya masyado na pag-uusapan. Actually, from an active perspective, sabi natin, Doc, lumabas ka, 'di ba? Ma-dehydrate ka. Tapos parang feeling mo kapag i-feel mo yung balat mo, parang mayroong mga rough. So asin na pala yun, Doc. Oo. Opo, asin po Actually, yun. Too much sweating, yung ating pawis. Kaya di ba maalat yan? Okay. Nakikita Opo. dyan yung salt, no? Lumalabas nga sa ating katawan, sa ating balat. Ganon din yung nangyayari sa brain, no? So kapag too much salt ang lumabas sa katawan because of too much sweating, ibig sabihin nun, Doc, dehydrated? Yes, that's one sign of dehydration. So pero yun, hindi yun may iwasan. No matter like kung talagang uminom ako ng tubig, like let's say, sabihin natin sa lifestyle ko, pero pag nangyari yung event na yun, dehydrated na nga ako sa event na yun. Yes, kasi too much sweating is deleterious, no? Di rin maganda sa katawan natin. Hindi lang Opo. sa brain, sa buong katawan natin. Okay. So, Doc, pumunta po tayo sa heat stroke. Ang heat stroke ba, ang heat exhaustion ba isa, kumbaga parang predecessor? Parang kailangan ba munang ma-heat exhaust ka bago ka ma-heat stroke? O parang pwede ka nang tumalon agad sa heat stroke pag mangyari po Tama yun? ka doon, mix, Apo. no? Ang unang manifestation muna, heat exhaustion, no? Pag prolonged exposure, hindi mo binantayan itong mga pasyenteng ito, tatawid yan sa heat stroke. Kaya at anong pagkakaiba? Sabi ko nga sa iyo kanina, yung core body temperature mo lalampas na ng 40 and above. Napakataas na nun, no? Kanina tinignan ko habang nagdadrive ako papunta rito, 37 degrees, no? Nakalagay dun sa monitor ng kotse. Parang malapit nang ma-reach yung 40. Pag umabot ka ng 40 and above, yan, isang sign na yan. Plus, sabi ko sa iyo kanina, may neurologic manifestations. So ano yung mga yan? Yung mga tinatawag natin, nagkakaroon ng convulsion. Pwedeng mawalan ng malay. Ayun nga, aside from the headache and the dizziness, ito yung mga early signs, nagkakaroon ng ataxia, imbalance. Yan yung mga common na sign na sinasabi natin, baka ito nag-heat stroke. Kaya yan ay medical emergency. And at the same time, Doc, yung heat stroke, di ba? Ito yung kapag pumunta ka na dun sa next level na hindi ka na nagpapawis. Tama po ba yun, Doc? Yung kapag hindi ka na makapag-produce ng sweat at all, tama po ba yun? Mas delikado na yan, no? Pag Apo. lumagay ka dyan sa sign na yan, baka nagkakaroon ka na ng tinatawag natin na shock. Hypovolemic shock. Okay, ito yung mga Kulang, pasyente. hypo... Oo, wala ka nang mailabas. Wala ka nang mailabas. Wala ka nang mailabas. Nagkakaroon na ka na ng shock. Ang nangyayari niya sa iyo, BP mo bababa na, tapos masyado nang mabilis ang iyong heart rate, tapos yun nga, baka ikaw ay ma-ICU niyan. Kasi kailangan dyan, rapid hydration. Tama kayo, Doc, no? At least napaka-importante po nun na detail na sa journey, quote-unquote, ng ganitong klaseng usapin is yung heat exhaustion. Kumbaga, mararamdaman mo muna siya. And then, eventually, kapag extreme cases, heat stroke na. Siguro naman, kapag off na yung feeling mo dito sa heat exhaustion, magagawa mo na siya ng paraan. Diba, Doc? Yes. And at the same time, wag nilang i-ignore na mapupunta sa heat stroke. Tama. Di ba, Doc? Opo. Pero in your practice, Doc, kapag ano po yung mga usual na may i-share nyo po sa amin kapag talagang napunta na doon sa level na heat stroke? What really happens to a patient? Ayun nga, pag nag-heat stroke na, ina-admit na namin ito. No? Ito yung mga binabantayan na kasi sometimes ang manifestation ng heat stroke pwedeng mag-lead na yan sa mga complication further. So pwede silang mag-seizures, pwede silang talagang actual na stroke na talaga. No? Magkakaroon na ng damage yung brain. Magkakaroon nga sila ng mga neurologic disturbance. So kailangan talaga yan i-admit na minsan nga na ICU sila para nga ma-prevent yung further complication ng heat stroke. At risk? Sino pa usual at risk? Yung gaya ng sinabi natin kanina, no, yung mga elderly, diabetics, mga may heart condition, mga pregnant patients, and children. Ito yung mga susceptible. Tsaka yung sinabi natin, yung mga workers na daily na expose sa too much heat. Yan yung mga susceptible or vulnerable patients. So now, Doc, talagang one big way para maiwasan na ang lahat ng ito, isang pag-inom ng tubig.
Tama. Opo. Kaya So, dapat lagi tayong may katabing tubig to Opo. hydrate ourselves. tubig lang po ba? Is that enough? Kasi 'di ba may mga schools of thought din na dapat more than water, may hydration ka, meron kang electrolytes. Paano po natin yung makukuha sa simpleng paraan? Well, tama yan. No? Any form of liquid to supplement yung ating paglabas ng ating water sa ating katawan is good for our body. No? Whether electrolyte drinks yan, pure water, o lahat to importante. Yung enough cooling, no? Kailangan talaga may enough cooling sa ating body to prevent yung complications. Doc, sorry for the question. No? Tubig na may asin, does that work? Yes. It does. Pwede pa rin, yes. Para siyang simulated salt water, parang Yes. ganon. Ano pong value nun, Doc? Yun nga. So, it corrects yung electrolyte disturbance natin. Kaya di ba may mga electrolyte drinks? No? Yes. So, meron niyang mga electrolytes aside from sodium, meron niyang calcium, may magnesium, and all these other electrolytes that is placed in these electrolyte drinks. Okay pala, Doc, no? Kasi sabihin natin kapag tayo bumabiyahe, sabihin natin yung mga nagbabike, diba? Yung mga naglo-long ride, wala namang access. Pinsan pupunta ng probinsya, pupunta ng bundok. Ito lang yung access nila. So at least one big remedy is like kumuha lang sila ng pinch of salt with water. Malaking bagay na po yun. Makakatulong yun. Makakatulong yun. Makakatulong Okay. Recommended, Doc. Recommended hydration po in terms of volume sa ganitong klaseng panahon. Well, walang specific. Pero pag ganitong summer season, at least siguro 2 liters. No? So that is equivalent to at least 8 glasses of water per day. Kung kaya natin, no? Pero ako nga, kung titignan ko minsan, hindi ko naabot yun, no? But try as much as possible to drink enough water, no? Especially after food intake, or pag na-expose ka talaga sa init, no? Yan, kunyari, when you're driving, dapat lagi kang merong mug or a water sa katabi mo para nga you can hydrate, no? Tama. Especially pag may expose ka ng matagal sa init. Opo. Very on-ground conversation. Baka sabihin ng iba, ayoko masyadong uminom ng tubig kasi lagi akong pupunta sa CR. 'Di ba? Parang especially with some cases na cannot afford that luxury na tawag mo dito, sabihin na wala silang access. 'Di ba? Di na akong tutubig, hindi ako mag-CR. So yung pala, nade-dehydrate na sila. Ano po yung compromise doon? Para at least, hindi naman compromise, pero paraan para kahit paano maengganyo sila. Like, Doc, kunwari yung pag-inom ba ng tubig kahit mamasa-masa lang yung dila. Well, Pwede ba yun? Does that work? That's not enough, no? So, kailangan talaga you have to take enough, no? Siguro fruits, no? Take lots of fruits aside from water or liquid. Siguro yan, that can supplement, no? But sa importante, iwasan ngang ma-expose sa too much heat areas or sunlight. Kasi to prevent nga yung pag-release ng too much water in your body. Opo. Yung pagsakit po ng ulo, Doc, yung mga natitrigger po ng kanilang mga migraine or yung mga nagkakaroon na ng more frequent headaches dahil sa init po ng panahon. Ano po masasabi nito, Doc? Actually, ito yung pinaka-common na problema na nakita ko sa clinic, no? So, yung nagkakaroon ng mga headaches na whether it's related to their migraine or because of heat exhaustion. So, number 1 yan sa outpatient na nakikita ko ngayon sa clinic, sakit ng ulo. No? So, ngayon, nahihirapan ako, iisipin ko, ito ba ay konektado nga sa heat exhaustion or ito'y part and parcel ng kanyang sakit, whether ito'y migraine or tension headache. Yan yung 2 most common na primary headache disorders. Vertigo, Doc. Does that happen also? Yes, so ito yung pangalawa, no? Oo. Vertigo, yung hilo, part din yan ng heat exhaustion, pero part din yan ng condition na tinatawag natin na benign positional vertigo na very common din sa mga taong nahihilo. Oo, Doc, di ba nakwento ko sa inyo, meron akong somehow na ganyan eh. May pagdating naman sa, well, dito sa banda, cervical spine. Ganon din, no, sa cervical spine. So, iba naman din, nakaka-trigger naman din yun. Pero, Doc, pag nagkaka-vertigo, kasi meron akong kakilala, Doc, kahapon, sabi na, parang bigla na lang siyang nahilo. Tapos parang, actually, titingnan, baka tumaas ba yung grado ng mata niya? Parang unexplainable. Siguro baka dehydration din. Yes. Oo. So, i-ano lang nila siguro, no? Ang sabi lang din namin, baka mami, baka naman dehydrated ka. Or magpahinga, di ba? Kapag ikaw, kumbaga, sinasagad mo na yung katawan mo, baka magandang time din to rest. How is that important, Doc? As our parting shot. Recovery and rest. So, yung recovery, very important. Yung 3 important factors na kailangan natin gawin, no? Proper hydration, siguro avoid too much exposure sa sunlight, wear yung proper clothing na hindi tayo masyadong may initan sa loob or madidehydrate. And yun nga, no? So, iiwas tayo sa
exposure too much, pupunta tayo sa mga malililim. Tsaka yung siguro yung mga athletes ngayon na na-expose sa heat, na siguro bawasan nila yung strenuous activity, so exposure sa heat. No? So ngayon, napapanood ko nga sa TV yung Tour of Luzon. No? Yes. Itong mga cyclists na to, susceptible to sa heat exhaustion. Kaya napapansin ko, yung ibang riders, hindi na sila nakaka-ride the following day because of heat exhaustion. Oo nga, Doc, parang ano. Bata-bata sa langit sa mga endurance athletes dyan na merong mga race. Oh, good luck po sa mga siklista natin na sa Tour of Luzon. Next month po, Ironman naman sa June. So, marami rin po ma-expose sa init. Maraming salamat po sa Associate Professor ng St. Luke's College of Medicine, Active Consultant dyan po sa St. Luke's Medical Center at FEU Medical Center. Walang iba, Dr. Greg Dairit. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Stay safe and God bless. Ingat po. Salamat, Migs. Thank you. Ang oras, 11:36 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, how are you today? Kamusta po kayong lahat? Binabati po natin ng congratulations ang lahat ng mga chikiting, lahat ng mga students na actually ito po yung patapos na po yung school year Patapos na po yung school year. So, ngayon pala, no? Millennial parents. Hindi naman uso sa atin dati yung di ba? Although matagal naman na to, di ba? Yung mga moving up day, yan. Moving up day, gusto ko lang i-congratulate ng congratulations sa aking firstborn na si Margo. Sa kanyang moving up day, kahapon po wala po tayo dahil sinelebrate po natin ang ceremony na yon. Grade 1 na. Magi-grade 1 na po. At today, congratulations to Emily Rodriguez and your batch, Ate Nins, Sir Vince, and family. Congratulations. Emily, congratulations. You are now going, sabihin nun, junior high, Nins, paki-confirm na lang. Pero today, graduation ni Emily Kaya congratulations po. At sa lahat po ng mga proud parents. Actually, to the students, thank you to the teachers. Sa lahat po ng mga guro. Being a teacher, actually, thankless job po yan. Hindi naman po kalaki ng sweldo ng educator, sa totoo lang. Being also in that field, nung aking early parts of my career, na nasa school-based din po ako. Although not exactly teacher, kumbaga nagtuturo din po ng mga bata as a coach. Generally, the industry, hindi naman po kami yayaman dyan. Wala naman po kami mga malalaking mga project, di ba? Talaga pong pagmamahal po sa bata, pagmamahal sa estudyante ang aming calling. Yan, kaya I'd like to give a shout out sa mga teachers. Teacher Jackie, yan, kaya Margo, kay Teacher Jackie, Teacher Karen, mga advisors ni Margo. At sa lahat po ng mga educators, lahat po ng mga teachers, thank you po sa inyong guidance at pagmamahal sa mga estudyante. At syempre, to the students and the parents. And speaking of educator, ang makakausap din po natin ngayong umaga, educator din po siya. Pero syempre mas kilala po siya bilang spokesperson ng Department of Health. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Hi, hello, and good morning to Yusek Albert Domingo. Yusek Albert, magandang umaga. Yes, hi. Good morning, Migs. No? Tagalog naman tayo uli ngayon. Good morning. Yes, as a fellow educator din, Yusek, di ba? Nagtuturo din po kayo, Yusek. Yes. Minsan sa mga medical schools, nagle-lecture tayo on public health. Public health, and at the same time, yung passion for fitness din, Yusek Albert. Kaya, di ba, napakahalaga ng role ng educator sa ganitong klaseng panahon, di ba, Yusek?
Exactly. Lalo na yung kasi ang kalaban natin ngayon yung overwhelming information, yung sinasabi nga na infodemic. So educators are important, lalo na dito sa mga usapin ng sakit at public health. Public health, hantavirus. Doc, muli kasi marami pa rin mga nako-confuse. Although sa aking intro kanina, kumbaga ano lang naman to, kwentuhan, di ba? I mean, this is not supposed to alarm the public. This is just basic education. The right information about hantavirus. Muli, Doc, para po sa ating mga audience today, ano po ba ito? Yung hantavirus, MIGS, ongoing tawag namin dyan event. No? Meron tayong nagsimula ng early May, I think mga 1 week na yun nangyari, no? Na si MV Hondius, Marine Vessel Hondius, isa siyang Dutch ship na bumahe sa Argentina at meron siyang sakay at some point na 150, halos 150 na pasahero tsaka ating mga marino. Marami dun sa mga marinong nun ay Filipino, 38 actually. Sila yung pinakamarami. Tayo, mga Pinoy, ang pinakamarami dun sa crew. Pero yung nagkasakit, hindi yung crew. Ang nagkasakit ay nagsimula sa isang pasahero na bumaba sa gawing Argentina, kung di ako nagkakamali, at nag-birdwatching. Nung nag-birdwatching kasi siya, napalapit siya dun sa isang landfill. Medyo napaisip rin ako, no, Mix, na parang meron palang, apparently, pag tinignan nyo sa Google, merong some rare species of bird na nakikita lang dun sa particular na landfill dun sa mga lugar na yon. Ang problema, Migs, dun sa landfill kung saan maraming basura ay maraming mga daga. At yung mga daga na yon, ang kanilang ihe, ang kanilang dumi, ang kanilang laway ay nagiging source ng tinatawag natin na hantavirus. In particular, yung species na Andes virus. Nakuha yan nung unang kaso, ang tawag natin index case, 70 years old siya na ornithologist na Dutch. At nung sumakay siya dun sa ating vapor, nagkaroon siya ng simptomas mga around, I think, was it mid-April or thereabouts. At nung siya ay nag-medical evacuation, so ibig sabihin, inalis siya mula dun sa Hondius at linipat sa South Africa, kung hindi nagkakamali, sa Johannesburg, na namatay. Ngayon, yung kanyang asawa, na a few days or later dun sa barko, kasama niya dun sa kwarto, ay nagkaroon rin ng sakit at siya namang minedivac rin, lumipat dun sa ating Johannesburg na ospital. At siya ay na-testing. Doon na nagsimula yung reporting kasi nung nag-testing, nalaman nila na, hantavirus pala to, particularly yung Andes virus species. Yusek, pasensya na po, I will cut you a bit dahil meron lang po tayong announce sa Flash Report. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, may nagaganap po ng lava collapse at pagbuga ng pyroclastic density current sa Bulkang Mayon. Ingat po sa ating mga kapamilya sa Albay. Abangan po ang iba pang detalye sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan. Yusek, actually, Yusek, napapanahon po ang inyong pag-guesting dito dahil ito mga sa Flash Report. Medyo side track lang ako, side tanong lang ako, no. Paalala po sa ating mga kababayan, dyan po, malapit po sa Bulkang Mayon na meron po nga nagaganap ng lava collapse ngayon. Opo, paalala po sa ating mga kababayang Oragon na nandun ngayon sa ating Mayon. Narinig ko yung flash report na meron tayong lava collapse. Inaasahan natin na magkakaroon yan ng ashfall, una. Ikalawa, yung ating mga tinatawag na noxious fumes, yung mga gas, no? Yung amoy bulok. Bakit amoy bulok? Ito ay sulfur dioxide. At ikatlo, yung pyroclastic materials. Ang pag-iingat po, una sa lahat po ng mga vulnerable, doon muna tayo sa loob ng bahay natin unless sabihin ng LGU na mag-evacuate. Kung tayo po ay nasa loob ng bahay at sino yung mga vulnerable, yung mga may sakit sa baga, yung mga may hika, chronic obstructive pulmonary disease at iba pa mga sakit sa baga, magsara po muna ng mga bintana at pintuan, maglagay po ng tela dun sa mga siwang para hindi pumasok ang ash. Kung meron po tayong N95 or KN95 mask, gamitin po natin ito. Kung wala naman, huwag mag-alala. Kahit po yung medical mask or yung mga tela na malilinis, pwede natin ipantakip
takip sa ating bibig at ilong. Kung doon po sa mga lugar na may pyroclastic flow, importante po makinig tayo at mag-cooperate kaagad pag sinabing evacuate para hindi tayo madaanan ng mga materyales na iyon. Doc, kung wala pong N95, yung mga simple medical grade mask, okay lang yun. Hindi naman kailangan mag-double mask. Okay po yung simple medical grade mask. Mas maganda kung i-double mask natin yan. Ang importante po yung hulma. Meron yung bakal, dapat nakahulma yan sa ating ilong at nakatakip dun sa paligid ng ating bibig at saka ilong. And at the same time, Doc, di ba dapat yung puti yung nasa loob? Kasi baka mamaya hindi pa rin, pagsuot lang ng mask tapos balibaliktad pala, inverted pala. So muli, tama yung Doc, no? Dapat yung puting nasa loob. Actually, Not necessarily. kung tutuusin, kahit mabaliktad siya, okay lang, lalo na ngayon may emergency, no? Opo. Pero tama, yung sinabi mo, Migs, yung may kulay, yun kasi yung sinasabing medyo para bang water repellent siya, usually nasa labas yun. Tapos yung soft, yung malambot na tela na side, yun yung nasa loob para yung pawis ay na-absorb niya. And at the same time, Doc, gaano ka-frequent dapat magpalit ng mask? Kasi itong flash report, hindi naman to kumbaga an isolated occurrence. This can recur. And at the same time, pwede po ma-prolong itong exposure ng mga kababayan natin. Yes, tama yun. Dati, nung panahon ng pandemya, ang sinasabi ng DOH is huwag mag-reuse ng face mask kasi ang kalaban natin noon, virus, sakit. Dito, ang kalaban natin is yung particulate matter 2.5, yung napakapinong alikabok. So, sa pananaw po ng DOH, okay lang mag-reuse basta yung mask natin ay hindi puno ng alikabok. Malalaman po ninyo yan. Syempre, pag nadumihan, kapag talagang mukhang maalikabok na siya, palitan na ho natin kung kakayanin. Isa pang paraan para malaman yan, Migs, kung yung ating mask ay nakakahinga pa tayo at hindi nahihirapan, malamang sa malamang, pwede pang i-reuse yun. Binibigay namin yung advice na ito dahil mas maganda yung meron kang reused mask kaysa yung magdadahilan tayo na bawal kasing i-reuse tapos hindi ka naman makapaprotektahan dun sa PM 2.5 na nasa hangin. Alright, thank you, Doc, for that immediate health tips. Kaugnay nga po ng ating flash report. Okay, Doc, balik po tayo sa hantavirus. So ngayon, baka meron din mga nagtatanong, malayo naman pala yan. Hindi naman, may mga Pilipino, pero at the same time, hindi naman, malayo sa bituka natin. But at the same time, Doc, bakit po natin siya kailangan pag-usapan? Bakit kailangan natin siyang malaman dito po sa Pilipinas? Yes, kailangan natin siyang pag-usapan, Migs, mga kapamilya, kaserbisyo, dahil impormasyong tama at sapat ang makakaligtas sa atin mula sa tinatawag natin na post-traumatic stress disorder. Ano yun? Ano yung PTSD? Nanggaling kasi lahat tayo mula sa COVID-19 pandemic. Kapag nakabasa tayo, nakarinig tayo ng mga salitang contact tracing, PCR, physical distancing, ang naaalala natin yung panahon ng COVID-19. At pag nakita natin ang DOH na kumikilos ayon sa mandato namin na maglalagay kami ng border precautions, quarantine. Kapag nasasabi natin yan, naaalala natin yung mga mapapait na alaala nung panahon ng COVID-19. Ito pong hantavirus ay hindi parang COVID-19. Bakit po? Yung mode of transmission, yung paraan ng paghawa ay hindi siya airborne. Close physical contact ang sinasabi, malapitan, naghihingahan, sabi nga nila. At ikalawa, yun pong ating incubation period ng hantavirus, hindi siya kasing bilis ng 2 to 3 days. Kasi COVID-19 kasi, pag 2 to 3 days, magkakalagnat ka na at pwede ka na manghawa. In fact, even ka before magkalagnat, dun sa 1 to 2 days after exposure, pwede ka na magkalat ng virus. Dito po sa hanta, on average, lumalabas yung ating mga sintomas. Sabi nga nila, kakagaling ko lang sa meeting actually bago mag-interview. Sabi ng mga experts, on average, mga 2 weeks bago lumabas. Although it can be from as short as 1 day to 42 days. Ibig sabihin po nun, mas ating mako-contact trace, mas ating maaalalayan kung sino man, kung magkaroon man ng transmission sa ating lugar. Hindi siya parang COVID-19 na naunahan tayo nung kalat. Opo. So, Yusek, curious po ako, for at least sa perimeter, sa proximity, kung nasa man po ito ngayon, paano naman nila ito ngayon binabantayan? Mataas po ba yung, kumbaga, alerto, at least kung nasaan po siya ngayon?
Alam kasi natin, no, so as we speak, yung MV Hondius ay sailing na, no, at ang nagpapatakbo, sabi nga nila, talagang Filipino seafarers, parang mga nurses, they practically run it kasi literal na yung nagpapatakbo ng barko pabalik ng Netherlands, mga kapwa Pilipino natin. So alam natin, tapos yung ibang mga hindi naman deck and engine, yung mga hospitality base, yung sa hotel crew na sinasabi nila, ay nauna na lang lumipad. Sa bilang na yun, nasa 21 yun, kasama na nila yung ibang mga pasahero sa Netherlands, yung mga Dutch at least. Tapos yung 17 niya lang yung naiwan. In other words, Mix, tukoy kasi natin yung grupo. Hindi tulad nung noon na yung hantavirus, ay yung COVID-19 rather, hindi mo masabi kung sino yung meron or wala. Ito alam natin at aalagaan natin sila, kaya mapipigilan natin yung hawa. Po. So, Doc, na-mention nyo nga kanina yung origins, di ba? Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, no? Kasi pa lunchtime na, sa usaping rodents or daga. From a local perspective, ang kaakibat niyan is leptospirosis, di ba, Doc? Galing din po sa ihi o dumi ng daga. Doon din po, medyo related. Pero hindi ba siya, since magkalayo naman siya, wala naman sigurong hanta yung itong mga daga natin dito, Doc, no? Oo, magandang tanong yan. Actually, hindi ko makita yung kodigo ko. Sayang, hindi ko pa na-memorize eh. Magkaiba yung species nung daga na naglilipat nung Andes virus, yung ANDV. Sabi ko nga sa isang interview ko, I think that was this morning, siguro maganda yung ating mga writers, no, sa newsroom, i-specify na natin. Kasi yung hantavirus, maraming species yan eh. Yung kinaaabalahan natin, ito yung merong human-to-human transmission. Andes virus siya, capital ANDV, all capital. Yung daga na nagtataglay ng Andes virus ay specific dun sa South America. Ibig sabihin, yung mga daga natin na kakaiba, can I just say that? Kakaiba yung mga daga natin. Hindi siya the same species. Di ba? Lalaki nila eh. Hindi siya the same species. At seryoso ako dun kasi pag nakita mo yung picture ng mga daga dun sa South America, parang long-tailed pa nga yata sila. Sobrang haba nung kanila. Iba yung daga na naglilipat. So, ibig sabihin, magkakaroon ba tayo ng Andes virus? The likelihood na manggaling dun sa daga natin ay mababa. If ever man malipat yan sa atin, kaya nag-iingat tayo, kaya ini-establish natin yung protocol, manggagaling yan sa tao. Kaya very particular tayo. Ongoing ngayon yung meeting ng ating mga experts na nag-a-advise kung paano natin sasalubungin with care and with attention yung ating mga 38 na kababayan once they are repatriated to the Philippines. Okay, so Yusek, so most likely, if meron kayo makachikahan or meron magtanong sa inyo, sabihin natin sa publiko na, Doc, ano ba tong hantavirus? Should I be worried? How would you sum it up, Doc? Tanong yan. Hindi, yung tanong sabi ni Dr. Melvin Sanicas, no? So binabaro ko yung expression niya. Tanong ay tayo ba'y dapat ma-alarma o hindi? Hindi po. Ang importante ho dito ay tulad nito, pinag-uusapan sa nagsaserbisyo ang ating paksa, no? Dahil the more na pinag-uusapan natin siya at yung sources natin ay credible, the more na alam natin kung paano kumilos. Hindi tayo dapat kabahan. Yun yung pinaka-source ng anxiety. Yung hindi mo alam ano ba nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno. Alam po ng gobyerno sa utos ng Pangulong Marcos ang ginagawa ni Secretary Erbosa ngayon at ng Bureau of Quarantine, RITM. Over the past few days, sunod-sunod po yung mga meeting together with the Department of Migrant Workers under Sec Hans Kakdak. Full po yung coordination, handa po tayo sa hanta. Okay. So Yusek, no, we have 4 minutes remaining. Public health reminders, especially during this summer season. Yes. So habang nangyayari ito at mainit na pataas ang heat index, wag natin kakalimutan po mag-hydrate tayo. Pag sinabing hydrate, malinis na tubig. Hindi ho kami nagre-rekomenda ng mga juice, ng mga lalo na ng soft drinks kasi may caffeine yan, no, na pwede tayong ma-dehydrate. Importante po malinis na tubig at pag ininom natin to 8 to 10, 8 hanggang 10 baso kada araw. Ang katumbas niyan nasa mga 2.5 litro kada araw. Pwera na lang kung tayo po ay nagda-dialysis, magtanong ho tayo sa ating mga nephrologist kung ano po yung tamang dami ng tubig natin. Ngayon po, umiwas tayo sa direktang sinag ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At the same time, alam po natin na meron tayong mga kapamilya, kaserbisyo, nagseserbisyo ng mga traffic enforcers, construction workers, at yung mga hindi mo talaga maiiwasan, reporters na nasa labas on the beat. Magkaroon ho tayo ng mga heat breaks, no? Ayaw natin ng physical activity na mabigat kapag ganito kainit ang panahon, pero kung hindi maiwasan, magpahinga regularly at uminom po ng tubig. Pagdating po sa paligid,
Doc, ngayon po kasi syempre sa mga estero, 'di ba, medyo nagda-dry up and at the same time yung cleanliness po, yung hygiene ng isang komunidad, paano po ito natin mapapanatiling malinis para hindi po magkasakit? Magandang magbigay rin tayo ng reminder ngayon tungkol sa dengue. Dengue? Bakit dengue? Ang init-init. Kasi po, ito yung panahon na nag-iipon tayo ng tubig. Ang dengue mosquito ay namamahay sa malinis na tubig. So, marami tayong mga, ngayon, no, mga kaserbisyo, kapamilya, malamang pangdilig, and that's good practice, mag-iipon kung sakali, pero hindi pa nga umuulan eh. Pero mag-ipon na tayo ng tubig kung saan man yon, sigurado nating nakatakip yon. Sabi nga namin sa DOH, taob, taktak, tuyo, takip. Yang apat na yan, taob, taktak, tuyo, takip, para sigurado tayong walang pamamahayan ang ating mga lamok dahil sa mga iniipon nga na tubig. At hindi lang yon, balik tayo sa Hanta tsaka sa Lepto, yung sabi nga nila yung waste management, yung basura, lalo na yung mga tira-tirang pagkain. Wag ho tayo nag-iiwan ng pagkain kung saan-saan dahil yan ang pinupuntahan ng mga daga. Simple lang naman kung walang parang sa dengue, kung walang lamok, walang dengue, kung walang daga, walang hantavirus, wala ring leptospirosis. Alright. At dahil dyan, maraming salamat, Yusek Hiramin ko. Hooray! Hooray, it's Wednesday! Thank you so much sa inyong oras. Alam namin, Yusek, busy kayo, pero thank you so much sa inyong public health reminders dito po sa DZMM. Spokesperson ng DOH, Yusek Albert Domingo. Yusek, thank you for your service. Ingat po. Salamat po at magandang umaga sa lahat. Thank you, Yusek. Alright, so yun po si Yusek Albert Domingo ng Department of Health para po sa mga public health reminders, para po sa usapin kung ano lang naman ang hantavirus. Binabati po natin ang lahat ng mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood today. Maple, hello. Vanessa Torres, hello. Warbisdak, hello. Sino pa ba na nasa YouTube natin? Sarah C. from LA, nabati na natin siya kanina. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Para po kay Nina Corpus muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.